Magandang araw mga kahalaman, ako si Plantita Lynn in Queensland, Australia, and for today's video ay i-harvest natin yung pinakaunang gulay na nabanggit sa kantang Bahay Kubo. Ito ang singkamas. And yes, pwede pong mabuhay ang singkamas dito sa Australia basta nandun kayo sa tropical and subtropical na area. Nandito kami sa Southeast Queensland at ang klima namin dito ay subtropical. Itong mga singkamas ay tinanim namin ng anak ko middle of winter last year kaya umabot na siya ng 9 months ngayon. Dito sa climate namin na subtropical ay pwede naming ma-harvest ang singkamas after 6 months. Pero umabot ito ng 9 months bago ko ma-harvest kasi inantay ko muna na mag-dried ang kanyang mga seed pods. Kukolektahin ko kasi yung mga seeds nito para hindi tayo mauubusan ng pangtanim. Pag gusto mong mas mabilis na ma-develop yung root crops nito ay huwag mong hayaang mamulaklak at mag-seeds. I-prune mo ito kaagad para yung energy ng plant ay ma-focus sa pag-develop ng kanyang root crops. Pero itong sa akin kasi hinayaan ko sila na mag-seeds dahil gusto kong makakolekta ng maraming seeds para marami tayong pangtanim. Late winter na nung itinanim namin itong mga seeds kaya mapapansin nyo meron pa kaming mga winter crops sa aming raised garden bed. Dahil gusto ko na pagkatapos ma-harvest itong mga winter crops ay meron na kaagad ready na pang summer crops. Safe naman na maitanim itong mga singkamas seeds pag winter basta natapos na yung tinatawag nila na frost season o yung mga pinakamalalamig na gabi. 9 months after planting ay nag-dried na karamihan yung mga seed pods nitong singkamas kaya iha-harvest ko na sila. May mga ibang mga seed pods na nag-open up na kaya yung mga seeds ay nahuhulog na sa ground. Kaya kukolektahin ko muna lahat itong mga dried na seed pods niya para maitabi for next planting. Pati na rin itong mga dried seed pods ng aking okra ay kukolektahin ko na para ma-save for future planting. At kailangan ko na rin ma-harvest itong mga singkamas para mataniman ng panibago itong aming raised garden bed. Last month of autumn na kasi dito at kailangan kong maitanim na lahat yung aking mga pang winter crops. Dahil very short lang kasi ang winter season dito sa amin sa Southeast Queensland. At ito yung mga pang winter crops na itatanim ko. Meron tayo ditong wombok or Chinese cabbage, purple cauliflower, beetroots, broad beans, butter beans, snow peas, at may nabili ako dito na kakaibang shade ng marigold. Maganda ang marigold na pang-companion planting sa mga leafy green veggies dahil nagre-repel ito ng insects at nag-a-attract ito ng pollinators. And yes, dito sa Australia kahit napapalapit ang winter ay tuloy-tuloy pa rin ang aming pag-gardening dahil very mild lang ang aming winter. Wala kasi kaming snow dito. At ngayon nga ay iha-harvest ko na itong mga natitirang singkamas dito sa aking raised garden beds para maitanim ko na yung mga pang winter crops. Alam niyo ba, isa sa pinaka-exciting na pag-harvest ay ang pag-harvest ng mga root crops. Kagaya na lamang nitong singkamas dahil meron kasi itong surprise effect dahil hindi mo nakikita kung ano yung laman niya sa ilalim ng lupa. At itong pinapakita ko sa inyo ang pinakamalaking singkamas na na-harvest ko. Inabutan pa ako ng ulan habang nag-harvest ako ng singkamas kaya inantay ko muna na tumila ito. At ito pala yung mga nakolekta ko ng seed pods ng singkamas at meron din tayo ditong mga seed pods ng okra. 3 variety itong okra na nandito. Meron tayong hill country, ito yung reddish, meron tayong purple at saka green variety. Pagkatapos tumigil yung ulan ay itinuloy ko ulit ang pag-harvest ng mga singkamas. Kung sa Pilipinas ay common lang ang singkamas, dito sa Australia parang ginto ang singkamas kasi very rare mo ito na makikita. Available lang ito sa mga selected na Asian markets. Kung meron man silang available na tinda ay may kamahalan ito at hindi pa gaanong kaganda yung quality. Kaya maswerte ako dito sa Queensland, Australia kasi nakakapag-grow pa rin ako nitong singkamas. Kahit maraming ibang pagkain dito sa abroad ay hahanap-hanapin mo pa rin kasi yung mga nakagisnan mo na pagkain sa Pilipinas.
At isa itong singkamas sa common na food crops natin. At pagkatapos kong ma-harvest itong mga singkamas ay pinick up ko yung mga bata sa school. Tinap-upan ko ng lupa yung aking raised garden beds at itinanim ko kaagad yung aking mga pang winter crops. At ito na yung aking mga itinanim na bagong winter crops. Hindi mo halos mapansin na may mga tanim ito dahil maliliit pa, mga seedling pa yung mga itinanim ko. Later on ay i-update ko kayo dito sa mga bagong winter vegetables na itinanim ko. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita muli tayo sa aking mga susunod na videos.